Wala ng bagyo pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. At dahil po yan sa frontal system, southwest monsoon at localized thunderstorms. Ang habaga at hinahatak ng low pressure area na nasa labas ng PAR na ayon naman sa pag-asa ay mababang tsansang pumasok at makaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng bansa bukas ng hapon. May malalakas na ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Western Visayas, Northern Samar, Zamboanga Peninsula at Cotabato. Maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila bandang tanghali at hapon. Ayon sa pag-asa, posible magka-monsoon break o pansamantalang pagkawala ng ihip ng habagat sa bansa sa mga susunod na araw kaya maaring mabawasan din ang ulan. Suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel, maharap sa karagdagang reklamo. Bukod sa murder, sasampahan din siya ng reklamo kaugnay sa paggamit ng iligal na plaka at kawalan ng permit ng baril. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya ng suspect habang gumugulong ang investigasyon sa mga paglabag umano niya na reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Hustisya naman ang hiling ng asawa ng biktima na nakaburol ngayon sa Tarlac. Alert Level 2 itinaas ng DFA sa French Overseas Territory na New Caledonia dahil yan sa mga riot na nag-ugat sa panukalang electoral reform na tinututulan ng ilang sektor. 7 na ang nasawi. Ayon sa DFA, 200 Pilipino ang nakabase sa New Caledonia na matatagpuan sa Pacific Ocean malapit sa Australia. Pinapayuhan ng mga Pinoy roon na maging alerto, umiwas sa mga pampublikong lugar at iwasan ang mga lakad na hindi mahalaga. Sa mga mangangailangan ng tulong, pwedeng dumulog sa Konsulado ng Pilipinas sa Sydney. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Humingi ng suporta ang Philippine Coast Guard sa mga negosyante mula sa iba't ibang bansa sa Europa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala ang PCG na sa tulong ng G7 countries o grupo ng mga makapangyarihang bansa sa mundo, makikinig din ang China. Para kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, huwad na pananakot ang banta ng China na aarestuhin nila ang mga mangingisdang magtetrespass sa kanilang teritoryo. At sa gitna nito, tuloy ang pagpalaot ng mga mangingisda mula sa Zambales para igit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Saksi, si Marisol Abduraman. Kasunod ng isang misa, Gabayan mo parating kami, Panginoon. ay pumalaot na ang mahigit 20 mangingisda ng Masinog, Zambales. Ang nais patunayan ng kanilang misyon, Atin ang Pinas! kabilang sa kanila si Efren Forones, na 1995 pa nangingisda sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Galit siya sa China, lalo't nung nakaraang 2 linggo lang, muntik na siyang mabangga ng Chinese Navy. Kamuntik kong nabangga ng Navy ng China. Hindi siya nag-ilaw. Kung hindi natin paglaban yan, sa kanila na yan. Kung hindi natin puntahan yung Scarborough, talagang mapa sa kanila yan. Si Ryan Eclevilla, na 15 taon nang nangingisda, maagang inihanda ang bangka para sa protestang ito laban sa China. Hindi ka takot mahuli ng China? Hindi po. Bakit? Kasi po, teritoryo din po natin kasi po yun. Target ng grupo na lumaot ng 20 hanggang 30 nautical miles ang layo mula rito. Nasa 2 hanggang 3 oras daw yan na biyahe at kasabay nga ng kanilang pangingisda ay ang protesta laban sa China. Partikular nilang tinututulan ang utos ng China na editine ang mga di-Chinong tatawid sa inaangkin nilang teritoryo. Ang sinasabi naman ng China, wala raw dapat ipag-alala ang Pilipinas sa naturang polisiya kung wala raw ginagawang iligal. Pero giit ng pamalakaya, Wala silang batayan at walang legal, no? Na batayan para magpatupad sila ng anumang direktiba sa hindi naman lang nila teritoryo. nakikipag-ugnayan naman ang Department of Justice sa Office of the Solicitor General para sa paghahain ng environmental case laban sa China, kaugnay naman sa pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Confident naman po tayo na in a few weeks ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments na ebidensya. Hopefully po with the help of the Office of the Solicitor General, we will be able to file an environmental case against China. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Matapos lumutang ang pangalan ng posibleng ina ni Bamban Mayor Alice Guo, lumabas naman ngayon ang mga dokumento tungkol sa mga negosyo kung saan kasosyo umano na alkalde ang kanyang mga kaanak. Pero may mga tanong si Senadora Risa Ontiveros tungkol sa kanilang birthday. Saksi, si Mav Gonzalez. Matapos palutangin ni Senador Win Gatchalian ang posible aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, inilabas ngayon ni Senador Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi 7 negosyo kasosyo ng alkalde ang isang nagngangalang Wenny Lin. Pawang family businesses ito, kung saan kasama ni Mayor Guo ang kanyang 2 kapatid, ama at si Wenny Lin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Guo, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Guo at ni Wenny Lin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Guo. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Ontiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Guo na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Ontiveros, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Guo, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idineklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Guo at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Guo at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loteng yon. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Guo sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkatao ni Mayor Guo. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matuntun kung saan at paano nakakakuha ng Philippine birth certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yun? Galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan naming kunan ng panig ang kampo ni Mayor Guo pero wala pa rin silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.